Okay ka lang. Kaya mo nang tumayo. Ilang sandaling hinamag muna ni Patrice ang sarili bago tumango. Nakaapak na ang dalawang paa niya sa lupa, nang bigla na lang siyang nakaramdam ng pagkaliw. Mabuti na lang at naagapan kaagad ni Terence. Pihado sanang sumuray siya o bumagsak sa lupa. Epekto siguro ng hindi gaanong pagkakatulog, at mahabang biyahe kahapon patungo ng Tugigaraw at pauwi ng Maynila. Ginugol pa niya ang oras sa ospital. Okay na ako, Terence. Salamat. Nanatiling nakasuporta pa rin sa likod niya ang palad nito. Sigurado kang makakatayo ka ng mag-isa. Okay na ako. Pinitian pa niya ito bilang assurance, saka inalis ang kamay nito sa baywang niya. Sinalat pa ni Terence ang noo niya. Wala akong lagnat, ano ka ba? Magpatingin ka kaya sa doktor. Namumutla ka yata. Baka anemic ka. Hayaan mo, pagdaan mo ng ospital bukas ay sasamahan kitang magpa-check up. No need. Kung may dinaramdam man ang asawa ko, ako dapat ang kasama niya sa doktor, at hindi ang kung sino. Automatikong napabitiw siya mula kay Terence, nang marinig ang mariing boses ni James. Malamig iyon, puno ng kaseryosohan at may emphasis sa salitang asawa. James was standing right next to them. James. Ramdam kaagad niya ang tensyon sa paligid. May dilim sa mga mata ni James. Ang kunot na nakaguhit sa noo, ay prominente at nanlilitid ang ugat nito sa noo at leeg. Ang kamao nito ay nakakuyom, pinanlilitiran ng mga ugat. Nakahanda itong manakmal anumang oras. Nakita na niya ang ekspresyong ito. The last time na nakita niya iyon, halos napuruhan nito ang kaawa-awang si Terence. Kanina ka pa ba? She mustered a sentence, kahit pa nga nilulukob ng hindi mawaring kaba ang kanyang puso. Yes, enough to witness your sweetness, enough to hear your sweet litanies. Halos wala nang pumigitan sa mga kilay nito. James, I could explain. Garalgal na ang boses niya. Anong ipapaliwanag mo ha? Kung saan kayo nagtungo sa buong araw na magkasama kayo? If you spent the night with him. Nasasaktan siya sa paratang nito. Napapahiya kay Terence at the same time. Galing kami ng ospital, hinatid ko lang. Hindi na nagawang tapusin ni Terence ang sasabihin, nang undayan ito ng suntok ni James. Sumuray si Terence pasadsad sa lupa. Pumutok ang labi nito, at may dumaloy na dugo. James, ano ba? Pasigaw na niyang soata sa asawa, na tila mabangis na hayop na nakahandang manakmal muli. Hindi pa man nakakabawi si Terence, ay muli na naman itong sinunggaban ng asawa. James is furious. His anger is untamed. Sa buong durasyon ng pagsasama nila ni James, ay ngayon niya lang ito nakitang ganito kagalit. James, please, tama na. Yakap na niya ito mula sa likuran. At pinipilit na ilayo mula kay Terence. Kahit natatakot siya ngunit sasalubungin ang galit nito. Umalis ka na, Terence. Nabigyan ng tsansang makatayo ang lalaki. Naging maliksi ang mga kilos niya. Iniharang niya kaagad ang sarili, nang akmang susuntukan na naman ito ni James. Umalis ka na, Terence, utos niya. Kay Terence, sige na. Alam niyang nasa mga mata ni Terence, ang pag-aalala sa sasapitan niya sa mga kamay ni James. May pag-aatubili man ngunit tumalima ito. Hinarap niya si James nang makaalis si Terence. James, hindi pa man nabuo ang pangungusap, ay kaagad itong tumalikod at naglakad papasok ng bahay. Makinig ka naman oh. May himig pakiusap na niyang turan. Humabol siya at hinawakan ito sa braso, ngunit ang anumang sasabihin ay naparam nang makita ang galit sa mga mata nito. Katulad ng galit noon kay Sorry. Nahihintakutan man ay hinarap niya ito. Gusto man niyang magtago, kinailangan niya itong harapin. Hinatid niya lang ako. Hinaklit siya sa braso ni James. 3 araw lang akong nawala, naghahanap ka na kaagad. Bakit ha, tigang na tigang ka na ba? Do you need your holes to be filled already? Vulgar na mga salitang sumuntok sa dibdib niya. Worst, sa lalaking yun pa. Why Patrice, mas masarap ba siyang humalik sa akin? Mas mainit ba ang yakap niya? Mas napapaungol ka ba niya ng malakas? Hindi siya makahuma sa mga pangungusap nito. Umawang ang bibig niya. Tinataga ang puso niya sa sakit. Sumusobra ka na ha. Pinangiliran na siya ng luha na maagap niya namang sinalag. Ayaw niyang ipakita rito na nasasaktan siya. It would be a double jeopardy. Sumusobra. He smirked heavily.
I came home as soon as I can. Dahil gusto kong makasama ka, only to find out that you are with that man in the most inappropriate scene. Magkayakap. Nilalanggam na nga kayo eh. Mas damiin ang pagbaon ni James sa braso niya. Nahihila siyang palapit sa katawan nito, daan upang mas maaninag niya ang nagbabagang galit sa mga mata nito. Saan kayo humantong? Ha? Napaigtad siya nang maramdaman ang pagdantay ng palad ni James sa kanyang dibdib, dumikit ito sa katawan niya, anito sabay dakma sa umbok ng kanyang harap. He squeezed her. Nang walang pag-iingat kaya napangiwi siya. And this, gusto niyang lumayo sa lalaki, nang walang pag-iingat na damhin nito ang sarili niya sa ibabang natatabangan ng damit, did he touch you here too? Nababastusan siya sa ginagawa nito. Naiinsulto. Alam na alam nitong ito lang ang tanging lalaking nakaangkin sa kanya. Did he kiss you as well? Gusto niyang ipagtanggol ang sarili, pero mas nanag ang hinanakit niya. Is he still the reason why you sound loudly every time I take you? Kaya ba ganyan kakainit pag ikinakama kita? All the while, you are thinking of that man while I am with you. Isang malutong na sampal ang damapo sa pisngi ni James. Ngunit mali yatang pagbuhatan ito ng kamay. Mas naging mabalasak ang hitsura nito. Nagbabanta. Bago pa man siya makahuma ay kinuyumos na nito ng halik ang kanyang bibig. Marahas. Nagpaparusa. Pinipilit nitong ibuka ang bibig niya, ngunit mariin niyang inilapat ang mga labi. Naramdaman pa niya ang pagbaon ng ngipin nito sa labi niya. Napilitan siyang bamuka at tuluyang nanalasa ang bibig nito. May nalasahan siyang dugo but James is too overcome by hatred. Balak niya itong itulak, pero naipit ang mga kamay niya sa dibdib nito. Walang karapatan na humawak sa iyo ang kahit na sino. Umangat siya sa ere. Pinitbit siya nito patungo sa silid nila. At pasalyang itinapon sa gitna ng kama. Tumalbog pa ang katawan niya sa kutsan dala ng walang pag-iingat nitong kilos. Tinangka niyang bumangon, ngunit mabilis siyang nadagana ng katawan ng asawa. James, please, huwag ganito. Ang dalawang brasong pinintulak niya rito, ay walang kahirap-hirap na ikinulong nito sa kanang kamay. Hawak nito sa ibabaw ng kanyang ulo ang dalawang braso niya, habang nakabakod sa gitnang binti ang isang binti nito at sa gilid niya naman ang isa pa. Inilapit nito ang mukha sa kanya. And when she looked at him, she could see undefined anger. Cold and bitter. His beautiful gray eyes were meant to punish. Her supposed to be pleading is silenced by his very own mouth. Sakop nitong muli ang kanyang bibig. Nanlaki ang mga mata niya. Nilukob ng takot ang kanyang puso, nang matintong mabilis na binubuksan ni James ng malayang kamay ni Tudot ang pagkakabuhol ng sinturon at ibinaba ang zipper. Nahintakutan siya sa binabalak nito. Nakahanda naman siyang ipagkaloob sa asawa ang sarili, huwag lang sa ganitong paraan. Napasinghap pa siya ng pansamantalang hiwalayan ang bibig niya. I wanted to see you. I went home straight to you, Patrice. Pagkatapos ay ang eksenang yun ang bubungad sa akin. Nagtatagis ang mga bagang nito. Para itong leon na nakahandang manalasa. Ang boses ay tila hirap na hirap sa pagpipigil. Anumang pagpapaliwanag ang gagawin niya ay hindi nito pakikinggan. Itinaas ni James ang lelayan ng kanyang damit, at narinig na lang niya ang pagkapunit ng kanyang panloob. She felt so exposed down there, lalo na nang paghiwalay ni James ang mga binti niya sa pamamagitan ng tuhod nito. James, please, huwag. Huwag. Dahil ba sa lalaking yun ha? Siya na ang gusto mo. Is he a better lover than I am? Nabubulagan na ito. Well, sorry to tell you woman. As long as we're together, you are mine alone. Ang anumang sasabihin pa niya, ay nilipad sa kawalan ng walang babaalang pag-isahin ni James ang mga katawan nila. Napaluha siya sa sakit. She wasn't even wet when he entered her, kaya ganoon katindi ang pagsigid ng kirot. Halos pangapusan siya ng hininga. The pressure from his body, from his fierce pounding was too much to handle. No one should touch you like this, Patrice. No one, tila nagiba na ang boses ni James. May bahid ng bangis. Ako lang. Akin ka lang. He bit her neck. Malakas kaya impit siyang napasigaw. Walang karapatan ang taong yun na hawakan ka, he painfully groaned while his hand is positioned on top of her head. Patuloy ito sa ginagawa. Mababangis at makapangyarihan,
Walang pag-iingat na lumilikha pa ng mababangis at mararahas ding tunog ang pagsusugpong ng mga katawan nila. Umuuga siya, napapa-attract sa bawat ginagawa nito ng malakas. Ang dibdib niya ay sumasabay din sa bawat galaw nito. She felt so used, so abused. Napapikit na lang siya habang iniinda ang sakit sa katawan at kirot sa dibdib. Ang tanging nagawa niya lang ay lumuha. Tunay na nasasaktan siya. Bakit kailangang ganituhan siya ng mahal na asawa? One deep breath and he growled like an angry beast. Naramdaman na lang niyang pumuno sa sarili niya ang binhi nito. Hingal itong nakatapos, puno ng pawis. Unti-unti ay lumuwag ang hawak nito sa kanyang mga braso at baywang. Kung nakatunghay man ito sa kanya, ay ayaw niyang salubungin ang mga titig nito. Patuloy siya sa pagpikit at tahimik na pagluha. Ayaw niyang makita ang mga mata nito. Nasasaktan siya, sobra-sobra. Sa tanang buhay niya, ngayon lang niya naranasan ang makaramdam na ganoon sa sarili niya kababa. Tapos ka na. Wala siyang nakuhang sagot. Pagkus ay ang pagtama ng mainit nitong hininga sa mukha niya. Patrice, nahihimigan niya ang pag-iba ng templa ng boses nito. Hindi na mabalasek. May bahid ng lambot. Nontog na marahil. Iwanan mo na muna ako, impit. Niyang pakiusap. I didn't mean ta. Umalis ka na muna please. Tila may pag-aatubili rito. Naramdaman na lang niyang umalis si James sa kanyang tabi. Siya naman ay kaagad tinakpan ang sarili ng kumot, at tumagilid paarap sa dingding. Yakap ang sariling tahimik na naglandas ang mga luha sa kanyang pisngi. Lumundo ang kama at pakiramdam niya ay naupo ito. Sunod-sunod itong nagpakawala ng mararahas na buntong hininga. I'm sorry. No, you're not. Hindi mo ako sasaktan ng ganito, kung talagang may pagpapahalaga ka sa akin. Parang nanggaling sa hukay ang boses niya. Alam niyang kapag ibinuka pa niyang muli ang bibig, ay liligwak pang lalo ang mga luha niya. Itinakip niya ang isang unan sa mukha. Tanda na ayaw muna niyang makipag-usap. Naramdaman niya ang pag-alis nito sa tabi niya. Narinig na lang niya ang tunog ng paglapat ng pintuan na nilabasan ni James. Bakit tayo nagkakaganito, James? Hinayaan niyang umagos ang masasaganang luha sa pisngi, hanggang sa makatulugan niya ang pag-iyak. Is that your only best? Isa-isang nagsiliparan ng hard copy ng proposals, para sa napipintong pag-takeover nila sa isang copper and steel manufacturing company sa Iligan. Papasukin na rin nila ang manufacturing. Parang tutang isa-isang pinulot ng 2 tauhan, ang nagkalat na A4 document sa sahig. Out! Animoy lalapain ng leon, na mabibilis ang mga hakbang na lumabas ng opisina niya ang mga ito. Lahat ay napagdidiskitahan niya. Pagdating kanina, ay kaagad siyang nagsagawa ng surprise check sa mga departamento. Slacking from the job is his worst nemesis. Lahat ng niya naiibigan ay nasita niya. He is so unfair, he knows. Sarili niya ang kinayayamutan. Pero nadadamay ang mga tauhan. Hindi niya napaghiwalay ang personal na problemang iniwan niya sa bahay. Nahahapong isinandal niya ang ulo sa sofa at pumikit. James, huwag. Sa ginawa niya ay mas nabubuhay sa kanyang alaala, ang luhaang imahe ni Patrice kagabi. Kasabay noon ay ang pagsigid ng guilt at galit sa sarili. He was bad. He had never forced himself on women. Pero kagabi halos di niya nakilala ang sarili. A hidden beast was unleashed in him. Sinaktan niya ang asawa niya. Ni hindi man lang niya ito pinakinggan. Malakas niyang mura sa sarili. Inis na naihilamos niya sa mukha ang 2 palad, at sinabunutan ang sarili habang nakatungo, at nakatukod sa mesa ang 2 siko. What have I done? Nahihiya siya sa asawa. Sa kabila ng kagaspangan niya, maaga pa rin itong nagising, para ihanda ang susuotan niya. Imbes na magalit at sumbatan, ay naratnan pa niya kanina sa kusina. Tahimik lang itong nagluto, at naghanda ng babaunan niya. Gusto niya itong lapitan at humingi ng sorry. Ilang lunok ng laway ang ginawa niya, bago sana hahakbang palapit rito. Pero nang makita niya ang mugto nitong mga mata, inatake siya ng matinding hiya. Nahirapan siya kung paano sisimulan ang paghingi ng tawad. Sorry wasn't enough to undo what he had done. Hinayaan niya ang sariling kainin siya ng selos. He was jealous too much. Selos na pakiwori niya, ay gusto na niyang tapusin ang lalaking yun. He was her first love for God's sake. Ngunit anuman ang naabutan niya, wala siyang karapatang saktan ito.
Mas nadidagdagan ang kasalanan niya sa asawa. When he saw her crying silently, mas piniga ang puso niya ng 1,000 beses. Coffee. Napaangat siya ng mukha. Si Polly ang nakatayo sa harapan ng mesa. May bitbit itong umuusok na kape. But I guess, you need more than coffee or any Advil. Umupo ito at sinuyod siya ng tingin. You don't look well. Nagpakawala siya ng sunod-sunod na buga ng hangin. LQ. Ganyan ka rin noong nagkatampuhan kayo. Pati trabaho apektado. Hindi naman siya dating ganito. Pero pagdating sa asawa niya, hindi niya nakokontrol ang mga emosyon. I guess, it's best for you to go home. Nahihiya akong harapin siya. Matamang tinitigan siya ng kaibigan. You can't hide behind your desk forever. Puntahan mo na. Humingi ka ng tawad anumang kalokohan niyang ginawa mo. Sana nga ganoon kadali. Tumayo siya at pinulot ang susi ng kotse. Inilabas niya ang nakatagong gym bag. Nagpalit siya ng damit bago lumabas ng opisina. He needed to be somewhere else, or else sasabog ang dibdib niya sa samot-saring isipin. Sa gym ni Dexter niya nasumpungan ang sarili. The CEO pays me a visit in the middle of the day. This is quite historic. Malawak ang ngiting sinalubong siya ni Dexter, na pansamantalang iniwan ang isang babaeng mahihinuhang tinuturuan nito, kung paano magtapon ng jab sa punching gear at nilapitan siya. MIC ang a ghost. Tinapik nito ang balikat niya. Sino ba ang pinakamalakas dito? Inilibot niya ang paningin sa kabuuan ng maalwang gym. Sa lahat ng sulok ay may mga MMA fighters, na abalang hinahasa ang kaalaman sa lahat ng uri ng martial arts. Pumuno ang mga sigaw, tunog ng mga suntok sa mga martial arts gear sa paligid. Naglanding ang mga mata niya sa dalawang lalaking nagpapalitan ng suntok, at lakas sa gitna ng ilang kwadradong ring. Yan si Luis ang pinakamalakas dito, as of the moment. Muay Thai, Judo, Aikido ang laro niyan. Iilang ulit na ring lumaban sa MMA fights yan. At kasalukuyan ngang nagtitrain, para sa pinakaunang sabak sa European fight. Sa tansya ko dyan, sa lakas at liksi, di malayong maging next John Jones yan ng UFC. Inilapag niya ang gym bag sa isang bench, at inayos ang pagkakasuot ng arm gear sa sariling mga kamao, at walang babalang umakyat sa gilid ng ring. Hey! Agaw niya sa atensyon ng mga nasa ibabaw ng ring. Nagtatakang napasunod si Dexter sa kanya. Napahinto sina Luis at ang sparring partner nito, at direktang napako sa kanya ang pansin, pati na ng dalawang lalaking nakaupo lang sa gilid ng ring. Sa tingin niya coach ni Luis ang isa sa mga yon, base sa pasiga na pagbibigay ng instructions ng mga nasa loob. I wanna fight, baliw ka ba? Si Dexter sa hindi may pintang ekspresyon na binaliwala niya lang. Yet, he insisted. Pinagbigyan siya ni Luis. Nakapagpahinga ang sparring partner nito, na may mga pasa na sa mukha. This is crazy, Jay. It's suicide. Parang amang nag-aalala para sa anak si Dexter. Pumosisyon ito sa gilid ng ring. Nagsimula ang duelo. Nananansya sila pareho ni Luis sa mga naunang jab ng bawat kamao nila. Hanggang sa nag-iba nga ang tempo ng galaw ni Luis, mas naging agresibo. Wala naman talaga siyang balak na gumanti. Ang tanging pakay niya ay ang magpasuntok ng magpasuntok. Gusto niyang saluhin lahat ng mabibigat na kamao at sipa ni Luis. Hindi siya umiwas. Sa bawat pagdapo ng sakit, ay iniisip niyang si Patrice ang nagpapatama ng mga mabibigat na kamao at binti. Mas nasasaktan siya, mas lumuluwag ang pakiramdam niya. Fight back. Halos magkapanabay na sigaw nina Luis at Dexter, at ganoon na rin ang iba pang naroroon, na napahinto na rin sa sari-sarili nitong mga ginagawa, at nagkumpulan na sa gilid ng ring. Fight back. Tinitigan niya lang si Luis. Naruroon ang yamot at awa at pagtataka. And one final blow landed on his face. Umikot ang kanyang pakiramdam, at naramdaman na lang niya ang pagbagsak ng pisngi niya sa ring. May mainit na likido na naglanda sa kanyang ilong, namamaga ang pakiramdam niya sa kanyang buong mukha at katawan. Tuluyan siyang natamba. Bago ipinikit ang mga mata, ay iisang mukha ang tila nakikinikinita niya, Patrice. Kumalo sa naglandas na dugo ang luha niya. Kulang pa ang pisikal na sakit na kanyang natamo, kumpara sa pasakit na ibinigay niya kay Patrice. And once she knew his little secret,
She may end up hating him forever. Patrice. Daing ng puso niya, ng buo niyang pagkatao. Tuluyan ng inagaw ng antok ang kanyang pag-iisip at buong kamalayan. Gusto mo lang palang magpabugbog. Luis was an excellent choice. Congratulations. Lumalagpas sa kanyang tenga ang mga litanya ni Dexter. Imbes na sawayin ito ay hinayaan niya lang itong magsalita ng magsalita. Nasa bar na sila at nakaupo sa magkatapat na upuan, habang nilulunod niya ang sarili sa alak. Dito siya dinala ni Dexter matapos siyang balikan ng ulirat. This is so not you, Jay. Ano ba talaga ang nangyari sa inyo ni Patrice? Paulit-ulit mong sinambit ang pangalan niya kanina, habang nakabulagta ka at parang baliw na umiiyak. Panipik. Lagok lang ng beer ang sinagot niya. Mula kaninang makapasok sila rito, ay ganoon pa rin ang posisyon niya. Nakatungo habang nakatukod ang dalawang siko sa hita, at sabunot ang buhok. Kung nakikita mo lang sana ang sarili mo, you look pathetic. Dexter stretched his legs. Inilagay ang braso sa sandalan ng couch. I love her. Natahimik si Dexter ng ilang segundo. Marahil ay hindi inaasahan ang deklarasyong iyon. And I'm so jealous. Isa pang lagok. Kasunod noon ay ang pagsinghot. And I hurt her. Ang sama ko. Mariing wika niya at sinaid ang laman ng bote. Nang hindi na niya dinugtungan ang sinabi, inilapag nito sa center table ang bote ng beer, at itinukod ang magkabilang siko sa mga hita, at matamon siyang tinitigan. Alam mo kung anong dapat gawin. A simple sorry might be a good start. Alam niya. Bakit di mo aminin na mahal mo siya? Aminin mo na lahat ng isang bagsakan lang, pati na rin ang totoong estado ninyong dalawa. Umiling siya ng sunod-sunod. No, I might lose her. She would hate me if she'd known. Iiwanan niya ako, for sure, at ayokong mangyari yon. Hindi ko kaya. Saka siya napasubsob sa sariling palad. He has never been helpless as this. Mahal ko siya. Mahal na mahal. When I never planned ka. Gumalaw ang mga balikat niya. Naiiyak siya. Di niya mapigil. And do you think, crying or soaking yourself with alcohol might help? I need this. I couldn't face her while I'm sober. Habang nakahiga sa couch sa sala kagabi, panay ang tingin niya sa hagdanan. Natatakot siyang layasan siya ni Patrice. Habang nasa opisina, panay ang titig niya sa cellphone. Hinihintay kong tatawag si Mang Harding at ibalita kung sakaling umalis ito. Napapraning siya. Nanakit ka ng babae, anong ini-expect mong magiging reaksyon niya, halakhak. Stop being such a pity and a coward. Ayusin mo ang lahat. Nagkakaganyan ka na nang nasa tabi mo pa siya. What more kung lalayo siya dahil sa kaduwagan mo? No. Hindi siya iiwan ni Patrice, hinding-hindi. Magsasama pa sila ng matagal. Bubuo pa sila ng maraming alaala. They will have kids. Adi, Achilles, Arthur, Athena, ang ipapangalan nila sa mga anak nila. I will marry her for real, this time.